Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Eto, hindi pa man po naglalandfall mga kaibigan ng Bagyong Christine. Ilang kabahayan ang winasak. Sabi ko nga sa inyo, dyan sa Bicol Region, Tinangay. Yung matinding pagbaha dulot po nito sa Bicol Region. Isa po sa matinding na apektuhan ang Camarines Sur. Ito, upang alamin yan, ang lagay dyan, ati po makakapanayam si Camarines Sur, Congressman El Rey Villafuerte. Magandang hapon po, Kong El Rey. Welcome po sa Target On Air. At kamusta po ngayon ang Camarines Sur, Congressman? Magandang hapon po. Salamat sa oras. Grabe po ang sitwasyon dito sa Camarines Sur. Kailangan po namin ng tulong dahil over 600 na barangays po apektado, no? Over 60%, 300 barangays po lubog sa tubig, mga poblasyon. Ang problema po namin ngayon ay tuloy-tuloy pa po ang ulan, malakas ang baha, pataas ng pataas. Apa. Karamihan po marami pa pong residente na nire-rescue po namin na nasa bubong pa kasi kulang po yung rubber boats namin dahil isipin mo kung 300 barangay yan, hindi po sapat ang pag-rescue. So humingi kami ng tulong sa national agencies na sana makapadala ng mga 6x6 truck, mga rubber boats. Yan po ang kailangan po namin ngayon kasi itong baha very unusual. Apa. Ang Camarines Sur po kasi ang catch basin mababa. Yung tubig ng Albay at Camarines Norte bumabagsak po sa amin Apa. Sa Albay at Norte tuloy-tuloy rin po ulan, so grabe ang buhos po sa amin sa Camarines Sur. Yung nabanggit niyo po na 300 na barangay, hanggang sa ngayon po lubog pa rin yun, Congressman? Hanggang ngayon po pataas pa rin yung tubig kasi tuloy-tuloy yung ulan kasi alam niyo po, ang bumagsak sa amin kahapon is 500 millimeter of rainfall halos ilang buwan na ulan yun, bumagsak na isa't kalahating araw Nako. Ang tulong po ng national government, ang tanggapan po ng DSWD para po dun sa mga food pack, kumbaga para makatulong agad, yung mabilisan, ano na pong update? Mabilis po action ng DSWD dahil 2 days ago nag-evacuate kami, namigay na kami, kaya nabawasan po yung naapektuhan. Ang problema po, punong-puno na po yung evacuation center, yung ibang mga tao hindi po nakapuntang evacuation center. So yun ang pinoproblema namin. Yung mga sa evacuation center po, safe sila, kumakain po, may gamot, may tubig. Ang kawawa po yung mahigit isa't kalahating araw na nandun sa bubong na hindi pa nare-rescue. Kasi tuloy-tuloy, kahit kung titingnan naman niyo po yung Facebook namin, saka yung mga talagang tuloy-tuloy ang pag-rescue. Yung mga rescue operators po namin na 2 araw na pong walang pahinga, ang kailangan po talaga namin is mga rubber boat pang rescue. Apo, at yung disaster po, kumbaga yung tulong po, kasi kung di ako nagkakamali dito, maging ang tanggapan po ni dating Vice President Lenny, kumbaga yung Angat Buhay na Foundation, nag-rescue na rin dyan sa Naga City, Congressman. Salamat, tulong-tulong po kami. Kahit kami, hindi namin sakop ang Naga City, meron kaming mahigit 100 naka-evacuate po sa Kapitolyo dahil pag dinadaanan namin, humingi ng saklolo, binibigyan na rin namin ng saklolo yan, kahit hindi po namin sakop ang Naga City. Apa. Pero lahat po ng pwedeng tumutulong po, appreciated namin. Nakausap ko rin po ang Red Cross. Si Senator Dick Gordon, nag-respond din naman, nagpadala na rin po siya ng rubber boat at mga iba't ibang tulong. So, sa lahat ng pwedeng po natin, kasi ang forecast po hanggang Friday para uulan Nako. Ano po, nagdeklara na rin po ang province po ng state of calamity? Opo, nagdeklara na po kami. Ang problema kasi po, yung kahit gusto mong bigyan ng mga relief at tulong, hindi rin makatawid ang sasakyan dahil lampas tao po ang baha, yung iba bewang sa highway. Mismong highway, baha po Kumbaga, lahat ng dadaanan, paralisado talaga dyan sa Kamsur po. Kaya nga, alam mo, naisip ko ngayon, dapat ang mga evacuation center, hindi po dun sa mismong bayan nagbabaha Dapat dun sa malapit na bayan na hindi nababa. Kasi yung mga evacuation center ng ibang bayan, baha rin nakapaligid So,
So dapat talaga siguro sa ang lesson dito, magkaroon ng mga mega evacuation centers na pwedeng ilikas ng maaga na hindi nagbabaha. Opo, kumbaga aral na rin po to. At nung kailan yung pinakahuling bagyo na naranasan dito sa Kamsur? Yung ganitong kalakas na pagbaha? Sanay naman po ang Bicol bagyo, no? Kaya sanay naman po kami mag-evacuate ng maaga, ganun. Pero pangkaraniwan po itong nangyari ngayon at ang nakakalungkot, kakatapos lang po ng bagyong Enteng, di ba? Nagbaha na rin sa amin. Kumbaga, nasundan ka agad. Nasundan. Pero, sabi ko, babangon tayo po, basta magdasal lang at nagsasama-sama. Apa, si President BBM po ba nakausap na ninyo para mabilis po yung ayuda mula sa national? Well, pinatawag po niya si salamat kay BBM, pinatawag po niya si Secretary John Vic Rimulya ng DLG. Nakausap ko rin po at kasama po si PC o Secretary Cesar Chavez at taga-Kamsur. Inassure po nila kami ng tulong at salamat naman. Kinausap ko na rin po Secretary Gibotidoro ng Defense. Magpapadala na rin po siya ng mga rubber boats raw saka 6x6. Apa, bukod po dito sa nabanggit niya, meron po ba kayong nais na ipanawagan, kumbaga tulong para sa mga taga-Camarines Sur, Congressman? Well, kitang-kita naman po ang isa sa heavily affected ang aming probinsya. So, sana po, doon sa may mga matatabang puso dyan, kailangan ng tulong. Aside from rubber boat, ang kulang talaga ngayon is natangay po ang mga damit ng aming kababayan So walang damit, kumot at lalong-lalo na tubig inumin po. So kahit anong tulong po ay appreciated po. Pwede ipadala sa probinsya ng Camarines Sur o kung kaninong organisasyon dyan, appreciated po namin yan. Apo, at meron na po bang naitalang casualty sa inyong lugar, Akong? Meron kasi dahil yung agos ng tubig nadala talaga So far may nag-report, 2 pa lang naman. Wala pa kami nakuha sa iba pero kahit 2 lang yan talagang buhay yan, nakakalungkot po. Apo, at Kong, El Rey Villaparte, ingat po at mensahe po sa ating mga kababayan sa oras na to. Well, ingat, stay safe lahat ng mga kababayan namin sa Bicol, maski sa ibang lugar. Kami humingi ng tulong at salamat in advance sa programa nyo at marami nakarinig. Salamat po. Salamat po, Kong El Rey Villapuerte. Salamat po. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air. Yan po ang tinig mga kaibigan ni Congressman El Rey Villapuerte. Panatilihing masaya ang paglilibang, magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target on Air. Kasama si Rex Cayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Cayanong na Target on Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.